Eto lang pala yung kailangan ko para masolusyonan ko yung problema ko sa gravel bike ko. Way back in 2017, hindi mo pa maririnig yung salitang gravel bike. Eto din yung time nakasagsagan na ganado pa yung grupo namin na magbike kung saan saan. Puro kami mga naka-MTB nun. Yun yung unang bike na nabili namin, kaya yun na din yung ginamit namin sa lahat ng klase ng rides na ginagawa namin. Eto din yung time na nahumaling ako sa anime na Yowamushi Pedal. Yung anime na to tungkol sa road bike. Sinubaybayan ko to panoodin kahit hindi ako nagro-road bike kasi nag-enjoy na ako. Madami pa ako natututunan tungkol sa mga road bike. Fast forward, naisipan namin na magbuo ng bike na naka-drop bar ang setup. Pero ang mga rides kasi namin hindi palagi sa makinis na daan. Kaya hindi uubra kung road bike ang bubuuin namin. That time wala pang mga gravel bikes, cyclocross bikes pa yung kilala. Yung cyclocross o CX bikes, in simple terms, road bike pa din yun na kaya maglagay ng malapad na gulong. Wala namang nabibili na frame lang nito na budget, kaya nagpagawa na lang kami ng custom kay Abby Maldea. Okay lang kahit bakal, kahit mabigat, hindi naman kasi kami kakarera. That time parang pinaka-common na malapad na gulong nasa 700 by 35C, sagad na kung 38C. Syempre para mabuo yung CX need doon ng pyesa. Eto na, syempre kailangan ng group set. Anong klase? Syempre naka-drop bar, kaya pang road bike na group set. Anong group set ang magandang ilagay? Nung time na yun yung Shimano Claris yung pinakamababa, pinakamura, 8 speed. Kaso, konti na lang yung idadagdag mo, makakabili ka na ng Sora. Yung Sora, 9 speed, okay na din. Kaso, konti na lang din, makakabili ka na ng Tiagra, 10 speed na yun. Kaso naman, from Tiagra, konti na lang din yung idadagdag mo, makakabili ka na ng 105, 11 speed na yun. Kasunod nun, Ultegra, medyo mataas na yung dagdag, pero same lang kasi, 11 speed din. Kaya hindi na, pareho lang din yun. Mas maganda lang siguro ng konti. Kasunod nun, Dura Ace, 11 speed lang din, kaso yan, sobrang napakamahal naman yan. That time, year 2017 pa din yan. Ang available na 105 nun, yung 5800 na model. Yan yung binili namin. Fast forward sa ngayon, nasaan pa yung group set na yun. Sulit naman kasi talaga yung 105. Pinaka-sweet spot nung time na yun sa performance at price. Nagpasalin-salin lang sa iba't ibang bikes ko. Na ngayon, gamit ko pa din dito sa Winspace ko na gravel bike. Goods naman, gumagana pa din. Compatible din sa GRX. Yung GRX naman yung pang gravel bike talaga ni Shimano. Pangarap ko yun kaso napakamahal naman. Meron lang akong RD nun, nabili ko lang ng sobrang mura. Pero hindi yung problema ko, yung FD. Gusto ko kasi gumamit ng malapad na gulong sa gravel bike ko. Gusto ko gamitin tong Vittoria Terreno na 47C yung lapad. Pasok naman to sa frameset ko, pero ang problema ko ngayon, yung FD ko na galing sa 105, 5800. Yung lumang design nito, dinesign ni Shimano na pang road bike lang talaga. Na hindi pa naiisipan na baka gamitin sa bikes na may malapad na gulong. Kung mapapansin nyo, may arm siya na tatama sa gulong. Sa setup ko, sagad na to sa 38C na gulong. Konting-konti na lang din yung clearance. Hindi mo madadaan sa adjust ng BB spacer or sa batak ng cable. Kaya ang solusyon dyan, ay eto. Pero pwede din bumili ako ng GRX na FD. Design yun pang gravel bike, pang malapad na gulong. Kaso lang, ang GRX na FD, gagana lang yun sa GRX na crankset din. Napakalaking gastos. Taghirap na ako ngayon, kaya hindi ko na kaya bumili ng mga bagong pyesa ng bike. Pwede din na mag 1x na lang ako na setup para wala ng FD. Mas mura ang gastos, bibili lang ako ng 1x na chainring. Kaso panigurado, mabibitin ako sa gearing. Gusto ko kasi may baon ako ng maliit na chainring pang ahon. Buti na lang in-update ni Shimano ang mga FD nila. Ito yung update sa 105 5800. Ito na yung Shimano 105 R7000. May mas bago pa na 105 ngayon, pero dito lang solve na yung problema ko. Dito sa bagong design ng FD na to, wala na nung arm na nagsiswing na pwede tumama sa gulong. Kaya pwede na makagamit ng malapad na gulong. Nabili ko nga lang pala to sa Lazada. Ilalagay ko sa description yung link kung saan ko nabili na shop. Meron din sa Shopee, bahala na kayo mamili. Yun lang maganda ngayon, pwede ka na sa online magtingin-tingin ng parts eh. Hindi mo na need na magpunta sa mga bike shops para mag-inquire. Tapos wala din naman stock. Ito, add to cart, check out, antay mo na lang i-deliver. Napakadali. Kung interesado kayo malaman yung full specs ng gravel bike ko, click nyo lang yung video na to. May iba pa akong mga parts dito na susubukan ikabit sa gravel bike ko. Abangan nyo na lang in the future. Ride safe mga kapadyak.